may possibility na po kaya na matapos na yung gera tapos bumalik, mawala na yung krisis sa langis. Hindi. Ceasefire lang yung pinag-uusapan. Pero meron pa ring hingi ang Iran eh. Ang hingi ng Iran, bayaran ng Amerika lahat ng damage niya eh. Siyempre, kung ano man yung Iran. Tangina nyo, binobban nyo kami rito, kinangina nyo. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo na ng gulo at gusto nyo na ng ceasefire, sige, bayaran nyo to. Bayaran nyo, hindi kami titigil. Kasi tinan mo, ngayon ang upper hand nasa Iran na eh. Ang upper hand nasa Iran na. Dahil sa dami ng drones nila. Eh kung ang upper hand nasa Iran na, syempre ikaw naman ang Iran, puta, binomba yung lugar mo eh. Paeg ka ba na ganun-ganun na lang yun? Thank you na lang. Diba? Di, kailangan na some form of compensation. Tapos magkasundo na lang kayo sa compensation kung magkano ba yan. Pero kailangan ng danyos perwisyo, di pwedeng ganun-ganun na lang yun. Ano? Bawa, tuta, di ba? Kapit bahay kita, nagalit ka sa akin, binangga mo yung bahay ko. Tapos wasak yung kotse mo, wasak yung bahay ko. O, tapos aatras ka ngayon. O, tapos hindi, wag na tayo mag-away. Okay, sige, wag na tayo mag-away. Bakit? Kasi, nasira yung bahay mo, pero nabangga rin naman yung kotse ko, wasak yung kotse ko. Sira din bahay mo. So, quits na lang. Putang ina mo, binangga mo yung bahay ko eh. Wala akong pakialam sa kotse mo. Tang ina mo, basag yung bahay ko eh, di ba? O, tapos ngayon, quits na lang dahil parehas tayo nagka-damage. O lol, hindi. Binangga mo yung bahay ko, bayaran mo yung bahay ko. yung kotse mo, wala akong pakialam sa'yo dyan. Ganun yun eh, ganun yung angulo eh. Dahil parehas kayo nasaktan, okay lang. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Follow-up question, brother. So matagal ba, brother, bago bumalik sa normal? Oo, brother, matatagalan yan. Matatagalan yan. Kasi tira mo, ito hindi alam ng marami ito eh, lalo ng mga negosyante. Negosyante, makinig kayo sa akin. Pakinggan ninyo ako. Ang merkado in general, every 7 to 10 years nagma-market research, nagma-market reset yan. Kahit na ano pang tawag mo dyan, market crash, market reset, recession, kahit ano pang tawag mo dyan, every 7 to 10 years bumabagsak ang merkado. Market correction yan. Every 7 to 10 years bumabagsak ang merkado. Ngayon, yung huling pagbagsak, parang 1987, gano'n, o yung mga naunang pagbagsak bago pa ako lumitaw, mga 1987, basta before 1990. Tapos yung susunod, yung .com. Tapos, yung Millennium Bug ba? Yung Millennium Bug, year 2000. Tapos susunod, 2007. So, di pag kinuwenta mo ngayon, okay, so somewhere around 1990, so mga 10 years yan. Mula somewhere around 1990, papuntang 2000. Tapos, mula 2000, papuntang 2007, housing crash, market crash. So, de 7 taon ito. So, yung una, 10 taon, yung susunod, 7 taon. Tapos, mula 2007, papuntang 2020, long overdue. Somewhere around 13 years yan. So, yung 13 years na yun, alam mo na ang susunod niyan, malaki possibility underdue. Kaya yun yung nangyayari. Kaya 2026, medyo underdue na kapiraso, bitin ng kapiraso sa panahon. Supposed to be average 7 to 10 years. Ngayon, nangyari, naging 6 years kasi long overdue yung mula 2007 market crash papunta 2020. Long overdue. So ngayon, 2026, ngayon yung pagbagsak ng merkado. Tapos ang average naman na recovery time, somewhere around 6 years, I will say. 6 years. Ang recovery time yan, somewhere around 6 years eh. So alam mo na, malaki possibility niya na ang recovery time natin ngayon medyo matatagalan. Medyo matatagalan. Kasi ang average recovery time, 6 years eh. So kung palagay mo na, hindi average at mabilis ang recovery time this time, kahit pa mga 3 years siguro, bago makarecover yan. Kasi ang average recovery time, 6 years eh. So alam mong hindi sa loob ng 1 taon, biglang ayos na kagad lahat. Ganon yun. Follow-up question, brother. You have to understand the general market psychology, brother. Ganon yun eh. Follow-up question, go. Sige po, next question na tayo.